Muli ho, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Panginoon. At kagaya ng huling awit nating narinig, great is God's faithfulness. Tunay, dakila ang katapatan ng Panginoon. At anuman yung ating kalagayan o pinagdadaanan, o the simple fact na tayo hanggang ngayon ay humihinga, tunay, tapat ang Panginoon at mabuti ang Panginoon. Pero higit pa dyan, ang katotohanan na ating alam natin na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alam natin na siya ang may hawak sa atin. At alam natin na siya ang gumagawa sa lahat ng bagay sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, ng mga tinawag niya. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan at tayo ho ay dadako sa ating unang parte ng gawain ng pagsamba, which is our Sunday School. Dito mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, and today we are discussing a very, very important subject. Walang iba kung hindi ho ang Trinity. And the word and this doctrine, Trinity, it falls under the bigger study about theology or about God or the Godhead. When we say we believe in God, at maraming mga paniniwala tungkol sa Diyos, well, we are believers. Orthodox Christianity, when we say Orthodox classical or traditional Christianity, has always maintained a Trinitarian view or belief about God. Hindi ibig sabihin, yan lang ang paniniwala patungkol sa Diyos, as we have seen. At if we will discuss with others or makipag-usap tayo sa iba, nakikita natin na mayroong mga maling paniniwala patungkol sa Panginoon. And again, ay hindi ho natin ginagawang isiksik at itulak sa inyong mga lalamunan kung ano ang tinuturo dito sa JCBC. What are we doing? We are opening scriptures. Binubuksan natin ang salita ng Diyos. And tinitingnan natin ano ba ang tinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa kadyusan. Ano ba tinuturo ng salita ng Diyos about the Godhead. And we can see, and as we go on sa ating pag-aaral, it is a Trinitarian belief or na katotohanan patungkol sa Panginoon. So tayo ho ay magpapatuloy sa bagay ho na yan. But again, a reminder, yes, ay ang atin hong marami tayong mga kapatiran na may mga pinagdadaanan. Pero ito pa rin po ang atin hong Family Sunday, February 21. And we always do our Family Sunday in February, being the Love Month. At sa kabila ho ng mga pagsubok, marami ho sa inyo nakakaalam ng kalagayan ho ng family, sa side ho ng aking asawa. Lord willing, ay ooperahan sa ulo. Hindi siya minor operation, kung hindi sa utak mismo ang magiging operasyon kay Ate Hope, kay Sister Hope. At malamang habang nagagawain to tayo or mamaya habang kumakain kayo ng tanghalian ay nanggaganap ang operasyon ho kay Sister Hope. So let us be in prayer for Sister Hope Hermia. Salamat sa Panginoon, siya naman ay conscious. Ang maganda ay nakakausap siya, nakakaunawa siya. Yung iba na nakakaranas nung kanyang naranasan talagang comatose. Yung iba comatose, yung iba ay hindi tumitigil yung pagdurugo ng ugat sa utak. So pagdating kay Sister Hope, salamat sa Panginoon, tumigil yung pagdurugo. And ang payo ng doktor na humingi kami second opinion, talagang operasyon ang kailangan. So pakisama sa prayer ang ating kapatid at ang buong Hermia family, at nawa ay alalahanin natin sila. And mamaya ho sa ating announcements ay magbibigay pa ho tayo ng konti pang detalye maging sa iba nating mga kapatiran. Ang Velasco family, ang mga kapatiran ng galing Manilao, biglang nag-message sa akin si Brother Daryl kahapon, humihingi ng prayer request. Isinugod nila yung kanilang tita na nahihirapang huminga at nawalan ng malay, sinugod nila sa ospital. And then after 15-20 minutes, ang susunod niyang reply sa akin nung kinamusta ko ay umuwi na sa Panginoon. So salamat sa Diyos, siya ay Kristiyano, siya ay anak ng Diyos at siya ay nasa Panginoon. At pag-pray natin ang comfort ng buong Velasco family. So ngayon sa dali ho ito, tayo ho ay magsimula sa ating gawain, ang pag-aaral. Tingnan si Bergam, pangunahan tayo sa pag-awit, at una ho dito ay ang books of the Bible.
Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Amen. Tayo po yung stay lahat. Tayo po yung mga sa Panginoon. Awitin po natin, blessed be the day. Oh, praise to Him who reigns on all, in majesty supreme, who gave His Son for man to die, and He my man redeemed. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all nations stand, exalted more and more. Our God our Father's own right hand, the angels hosts adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of man, was ruling by a fall. Thou hast divine salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace. All earth's kingdoms conquer o'er, whose name shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen! Purihin po ang pangalan ng Panginoon at muli ho, welcome ho sa ating pangumagang gawain. And this is our first part. Walang iba kundi ang ating Sunday School. And as we have said ho kanina, we are studying a very, very important doctrine. At ang katuruan nito sets apart true Christianity from false Christianity. At again, it's very important kung ano ang paniniwala natin tungkol sa Panginoon at hindi ito binigay ng Panginoon o bahala na lang kayo kung ano ang type ninyo. Hindi ho. It falls upon us to seek the Word of God, to study the Word of God, mag-aralan ng salita ng Diyos at tingnan upang kilalanin ang Panginoon na atin hong sinasamba. At tayo ho ay nagpapatuloy sa pag-aaral patungkol sa tinatawag na doktrina ng Trinidad or the doctrine of the Trinity. Let us have some review, and as we have said at the first, Trinity is not a biblical word. So again, pag hinamon kayo, sige nga, buksan mong Biblia, nakita mo nga sa akin kung meron diyang word na Trinity. Well, sabihin mo sa kanya, sige nga, buksan mo nga ang Biblia, pakita mo nga sa akin dyan kung may salitang Biblia. The very word Bible na kanyang ginamit
ay hindi biblical word, but it's a theological word. And that's the way we are using the word Trinity. And again, it connotes to it pertains to a specific doctrine or belief about the God of Christianity. Again, ito'y kagaya ng ibang mga words, omniscience, omnipotence, omnipresence. Kagaya ng sinabi natin, even the word theology. These are theological words. Pero ito'y mahalaga that sets us apart sa ibang mga paniniwala tungkol sa Diyos. Gaya ng paniniwala ng Iglesia ni Cristo. They believe in a strict Unitarianism. The only God is the Father. And if it's not the Father, then it is not God. Yun ho ang kanilang paniniwala. One being and one person. We believe as Trinitarians in one being of God in three persons. So yun ho ang malaking pagkakaiba. And then also there are those who believe in modalism. With the word mode, different modes. Ano ho, siguro pag may cellphone kayo, iba-iba yung mode, iba-iba yung tunog. Pwede mong iset yan. Pag ikay nasa bahay, matutulog, o kapag ikaw ay nasa labas ng bahay, merong mode yan. Pero parehong cellphone pa rin. Ako ho ba? At yun ang paniniwala ho. Hindi lahat, pero maraming Pentecostal, yun ang paniniwala. Kapag sa langit, siya ang Ama, dito sa lupa, siya ang Anak, at sa buhay ng mga Kristiyano, siya ang banal na Espiritu. Para bang si Brother Paul, dito sa church, siya ang pastor, pagdating sa loob, siya ay asawa, pagdating sa kabilang bahay, pag pumunta na ako doon, ako ay anak. Pero si Brother Paul pa rin yun. Well, that is modalism, or isang pamilyar na tawag dito is oneness. So these are different beliefs about God, about the Godhead. And when we say Trinity, it will set us apart at nahandun na yung ating paniniwala sang-ayon sa salita ng Panginoon. Isa pang mahalaga na pinag-aralan natin, those words as essence and persons. Pag nagbasa ho tayo ng theological books, nahandoon yung pagsasabi ng God is one in essence, one being. And then exist in subsistence, three persons. Hiniram natin ang definition ng ilang mga theologians. Sabi ni John MacArthur, God is three persons in one essence. The divine essence subsists wholly and indivisibly, simultaneously and eternally in the three members of the one Godhead or one divine, the Father, Son, and Holy Spirit. Sabi ni Wayne Grudem, medyo mas maiksi, God eternally exists as three persons, Father, Son, and Holy Spirit, and each person is fully God, and there is one God. Again, hindi tayo tritheism. Ibig sabihin, iba naman yung tritheism sa Trinitarianism. Ang tritheism ay there are three gods na para bang bumubuo sa isang asosasyon. Isang asosasyon lang tayo, pero tatlo, no, hindi yun. Merong naniniwala na 33.3% ang Ama, 33.3% ang Anak, and 33.3% ang Banal na Espiritu. No, they are fully God. Hindi mas mababa. At yun namang iba, ang kanilang version ng tritheism, ang Ama, ang pinakamataas, ang Anak ay mas mababa, at ang pinakamababang ranggo sa kadyusan ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Again, if it is less than, then it is not perfect, and if it is not perfect, then it is not God. Nakukuha ba natin? So, hindi ho maaari, hindi katanggap sa definisyon at nakikita ng salita ng Diyos na mas mababa si Jesus o mas mababa ang banal na Espiritu. They eternally coexist and are equal and fully God. So, si R.C. Sproul, ang sabi niya, the historic formulation of the Trinity is that God is one in essence and three in person. So, yun yung mahalagang tandaan natin. One in essence and three in person. So, pag tinanong tayo, ilang Diyos ang paniniwalaan mo? Ang sagot ay isa na nasa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu.
Well, we looked at scriptural monotheism. Maliwanag ang Bible from the Old Testament to the New Testament, there is only one God. Ano ho? So pag naniniwala sa maraming Diyos, kung nagpa-process ho sa inyong kaisipan, there's only one God. So pag tritheism, pasado pa ba sa Biblia o hindi? Hindi na, kasi ang tritheist naniniwala sa tatlong Diyos. So again, sana makita niyo ho yung kahalagahan na atin hitinan ng salita ng Diyos at sinasala natin yung mga paniniwala na nasa paligid diyan. So we looked at scriptural monotheism. Napakahalaga at napakapamilyar. Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Paulit-ulit ang Biblia. Ang sabi ng Panginoon, Isaiah 44 verse 6, "Thus saith the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last, and beside me there is no God." Okay? I am the first and I am the last, and beside me there is no God. Liban sa Diyos ng Biblia, liban sa Diyos ng Israel, walang ibang Diyos. Okay? So hindi ho tayo gagaya ng Greek mythology o Roman mythology o kaya ho ng mga ng Hinduism na napakadaming Diyos na meron lang nasa taas, meron lang number one. Kumbaga if I remember correctly, sa Greek mythology, ang pinakamataas ay si Zeus. And meron pang iba. Huwag sanang sa kaisipan natin ay, well, ang pinakamataas ay ang Diyos na lumikha, pero meron pang iba. Diyan si Buddha, diyan, mamimili ka na lang, pick and choose. Well, hindi ho ganun. Ang sabi ng salita ng Panginoon, siya lang ang Diyos, maliban sa Kanya, walang iba. So, ang ibang mga nagpapakilalang Diyos at ibang paniniwala na merong ibang Diyos, kita agad na mali. Kita agad na hindi ho papasa sa salita ng Panginoon. Ano itong ginagawa ho natin? Sinusubukan ko ho kayong sanayin na salain. Ang gamit nating pansala ay hindi yung paniniwala ko, kung hindi kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Yung sinasabi ng iba, well, pare-pareho lang yan. Well, nakikita natin na hindi pala pare-pareho. Meron talagang mga paniniwala na hindi ho sang-ayon sa salita ng Diyos. We look at God the Father. Wala akong question pagdating sa Ama. It comes to Christendom in the larger context of Christianity. And again, napaka-broad ng Christianity or Christendom. In the context of Christendom, walang question pagdating sa Ama. Okay? Malinaw sa Biblia na ang Ama ay Diyos. Ang sabi ng Galatians chapter 1 verse 1, "Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father." So it's very clear in the scriptures that the person of the Father is addressed as God. At wala hong kumokontest dyan, hindi ho yaan up for options or decisions, kundi ito ay clear sa salita ho ng Panginoon. Pero kagaya ho nung ating sinabi last time, if you are reading through your Bible, and if you have read through your Bible, you will notice na ang pag-a-address sa Diyos bilang the Father ay almost new. Parang ang bago. Pagdating sa bagong tipan. Sa lumang tipan, it's always God. Capital L, capital O, capital R, capital D, Yahweh. Or the God of Israel. Pagdating sa bagong tipan, inintroduce ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan doon namamangha ang mga Hudyo nung panahon niya. At best, ang mga Hudyo nung panahon ni Jesus, ang sinasabi na our Father, pero pagdating kay Jesus, my Father, the Father. And it is almost as if to make it, to differentiate it from the Son and the Holy Spirit. Again, it is the progress of revelation. Nag-progress ang pag-reveal ng Panginoon patungkol sa kanyang sarili. So, the Father as God
ay wala hong problema. Napakadalang, or as of now, wala akong alam na kumu-question diyan. Meron lamang sigurong iba na very imbalanced. Nakuha niyo ho? Pagdating sa kanilang pananampalataya, merong mga churches na ang na-highlight lagi ay si Jesus, at tila baga nakakalimutan ng Ama at ang Banal na Espiritu. Yun namang iba, puro Banal na Espiritu, tila baga walang panahon patungkol sa pag-aaral tungkol sa Ama at tungkol sa Anak. So, pero walang nagde-deny in the Christendom, that is, sa pagka-Diyos ng Ama. Pero, pagdating sa Anak, doon maraming ibang paniniwala. At hindi ito bago. Nung pang panahon ng mga apostol, if you will read the book of 1 John, if you will read the book of Acts, if you will read some of the epistles, makikita natin doon may ebidensya na meron ng mga maling paniniwala tungkol kay Jesus. Meron ng maling paniniwala tungkol sa Ebanghelyo. Merong naniniwala na si Jesus ay hindi talaga nagkatawang tao. Mukha lang siyang naging tao. Merong ganung paniniwala na branch ng agnosticism. So, makikita ho natin ang patungkol sa doktrina sa anak ay natin hong pinag-aralan last Sunday na hindi natin kinakatwa o hindi natin tinatanggi ang katotohanan ng kagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. So, when we say that Jesus is man, we should say, Amen. Sa pag sinabi sa inyo, si Jesus, tao yan. Ang tugon natin ay, oo, tama. Dahil naaayon sa salita ho ng Panginoon. Again, the basis of our teachings or doctrines or faith ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. At malinaw sa salita ng Diyos na si Jesus ay tao. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Buksan lang ho natin. And alam ko ho, maaaring medyo nadadala na ako ng ating review. Nakalimutan natin magbukas sa panalangin. Pero basahin muna natin ito bago ho tayo manalangin, okay? 1 Timothy chapter 2 verse number 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. And higit sa malamang, isa to sa mga talata na ipapakita ho sa inyo ng mga grupo na hindi naniniwala sa pagiging Diyos ni Jesus. At merong mga Kristiyano na pag na-encounter ang talatang ito, namimilipit at tila baga hindi alam ang sasabihin. Pagkat ang sabi, for there is one God and one mediator between God and men. Ang sabi? 1 Timothy 2:5. One mediator between God and man. Anong sabi? The man, Christ Jesus. Ganito pa yung gagawin nila. Ang sabi ng Bible, the man Christ Jesus. Anong sinasabi mo? Si Jesus ay Diyos. Sino totoo? Bible o ikaw? Gaganunin ka pa. As if ito lang ang talata patungkol kay Jesus. Wag ho tayong magpakulong. Wag tayong magpaipit sa ganung mga pagrarason. Again, yes, sola scriptura. We believe what the scripture says. Pero tota scriptura, we look at the whole of scripture. Ano bang sinasabi ng Biblia patungkol kay Jesus? Bago tayo magpatuloy, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami na hindi lamang ito maging exercise ng kaisipan o lalong hindi ito pag-iipon ng pangbato o pangbara. Hindi ito para patunayan na magaling kami at mas spiritual kami. Kundi Panginoon, una sa lahat, gusto naming mas makilala ka pa. Gusto namin na mas lumalim ang aming pananampalataya. At sa habag mo, sa biyaya mo, sa pagbibigay mo sa amin ng liwanag at karunungan, nawa Panginoon na hindi lamang ito maging mga impormasyon, kundi patuloy na katotohanan na magbabago sa amin, na magdadala sa amin sa kabanalan, at magtutulak sa amin sa lalong pagsamba at pagmamahal sa iyo. O Panginoon, amin pong inaalala sa iyo ang aming mga kapatiran na nahandoon ng mga mabibigat na suliranin, handoon ang mga problema, pangangailangan, handoon ang kalungkutan,
O nawa, Panginoon, ang katotohanan ng iyong kadakilaan ay malunod ang mga pag-aalinlangan at mga pag-aalala na ito. Samahan mo po kami, tulungan mo po kami, lalo na sa akin bilang tagapagturo. Aming naalala sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Sister Hope. Maawa ka po, abutin mo po siya ng iyong kamay. Ang Velasco family, i-comfort mo po nawa sila, Panginoon. Ay iba pa namin mga kapatiran, nandoon ang mga karamdaman at mga problema. Tulungan mo po, Panginoon. Lahat ng tidalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so I believe halos dito tayo natapos noong nakaraang Sunday. We looked at the humanity of Christ, and when they say that Christ is man, we must say Amen. Pero we must resist that Christ is only man. Okay? Not insist, but resist. Yun yung tatanggihan natin. Kapag ang kanilang dinidiinan na ay si Jesus ay tao lamang, no more, no less. Or, espesyal na tao. Or, piniling tao. But still, tao pa din. Or, tao lamang. Yun yung paniniwala ho ng iba. And again, dito paninira. Ito ang hayagang tinuturo ng mga Iglesia ni Cristo. And this sets us apart. And actually, mga kapatid, if you will look at history, when it comes to Orthodox Christianity, ang paniniwalang si Jesus ay tao lamang ay tinuturing na heresy. Ito ay hidwang paniniwala, hindi ito Kristiyanong paniniwala. So nawa ay atin hong patuloy na buksan ang ating mga kaisipan at tignan natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. So yes, tao. Bakit natin tinatanggap na siya ay tao? Sapagkat sinabi ng Biblia na siya ay tao. Ang sabi ng John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Nagkatawang alipin, nag-anyong alipin ng ating Panginoong Jesucristo, at ang alipin na ito ay hindi anghel o hindi hayop, kung hindi katulad ng mga tao. So si Jesus ay nagkatawang tao. Buksan na natin sa 1 John. 1 John, if you have your Bibles, buksan natin sa 1 John. At ang sabi ni Juan ay ito, sa chapter 1, sa simulang-simula. Anong sabi? That which was from the beginning, which we have heard, that which was from the beginning, yun na nandun pa lang nung pasimula. Sino yung tinuturing niya na nandun nung pasimula? Walang iba kung hindi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At walang iba yun kung hindi si Jesus. At walang ibang tinuturing dito si John, again, kung hindi si Jesus. And that which was from the beginning, which we have heard, yun daw nasa pasimula, napakinggan nila. Which we have seen with our eyes. Ito daw napasimula, napakinggan nila, at nakita nila. Which we have, ang sabi, looked upon. Well, ang pagkakaiba nito, nung looked upon sa seen with our eyes, hindi lang nakita kung hindi pinagmasdan. Ano yun? May dumaang kotse, nakita mo, uy, ang ganda. May pumaradang kotseng maganda, nilapitan mo, oh, lupit, o ganda. Yun yung looked upon. Ito daw, nung pasimula pa lang, ay nakasama nila, nakita nila, at napagmasdan nila. Ang sabi, and our hands have handled of the word of life. So, ito daw, salita ng buhay. Again, the word of life, hindi lang nila nakita, hindi lang nila narinig, hindi lang nila napagmasdan, nahawakan pa nila. Ibig sabihin, physically, nahandoon talaga si Jesus. Isa nga sa dinidil ni John ay ang paniniwala na si Jesus daw ay hindi nagkatawang tao, which is, again, as I've said, part of agnosticism, at dinidil yun ni John. So, again, pagdating sa pagkatao ng ating Panginoong Kristo, we say Amen and Amen. Pero ang question na kailangang sagutin ay, siya ba ay Diyos? Okay? Pag tinanong, siya ba ay tao? Ang sagot ay yes. Ang mas accurate na sagot, siya ay nagkatawang tao. Nakuha ba natin?
Pero pag tinanong naman natin, sige, umagri ako sa iyo, siya ay tao. Ngayon, tanungin naman natin ang Biblia, siya ba ay Diyos? Anong sinasabi ng Biblia? Nakita natin sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, which is Jesus Christ, was God. Hindi ko alam kung paano pinapa-tumbling-tumbling ng Iglesia ni Cristo ang verse na ito para palabasin. Well, yung word dyan, ibig sabihin, plano. At yung plano, nung pamanding pasimula, ay nasa sa isip na ng Diyos. So, kasama ng Diyos. Pero hindi pa rin ito sinasagot yung katotohanan. Ang sabi ng Biblia, the Word was God. Okay? Sige, plano. Yung plano, kasama ng Diyos. Ano pa rin ang sabi? Yung planong sinasabi mo, sabi ng Biblia, ay Diyos. At itong planong ito, itong salitang ito, sabi sa verse 14, and the Word was made flesh. Siya ay nagkatawang tao. Buksan na natin sa dali sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 20, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. At isa ito sa mga tinupuntahan nilang talata. He was foreordained. Siya ay tinalaga na. Sabihin na siya ay pinlano na bago pa itatag ang sanlibutan. And yes, and yes. At sasabihin, nag-manifest lang siya for you. Kailan lang daw umiral si Jesus? Nung siya'y pinanganak ni Maria. Nung siya'y pinagbuntis ni Maria. Ito yung paniniwala nila. Ang Iglesia ni Cristo, at least they are consistent sa paniniwala na si Jesus ay tao lamang at sa kanilang tinuturo, si Jesus ay nagsimula lamang umiral nung siya'y pinagbuntis ni Maria. Pero bago yun, siya ay plano lang. Nakuha niyo ba? Siya ay plano pa lamang sa isip ng Ama. Pero malinaw ho sa salita ng Panginoon, that is not the case. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ni Jesus sa John 17 verse 5, He was with the Father and He has His own glory. Now glorify me with the glory which I had with Thee before the world was. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Isa pang talata, o marami pang mga talata tayo titingnan. Titus chapter 2. Titus chapter 2. Verse number 13. Titus chapter 2, verse 13. At sana ho, pagkatapos ng ating pag-aaral, huwag niyo sanang isipin, puntahan ko nga yung kaibigan kong Iglesia ni Cristo. No. Again, hindi ito para makipagtagisan. Now, if your motive ay talagang ibahagi sa kanyang ebanghelyo at ipakilala sa kanyang tunay na Kristo dahil mahal mo siya at gusto mo siyang akayin sa katotohanan, gabayan ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng katalinuhan at pagmamahal. Pero kung layunin mo lang ay ipagmalaki na meron kang konting nalalaman, ito'y iyong iwasan at patuloy pang mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi ng Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the what? Of the great God. Ang sabi ni Apostol Pablo, tayo daw, ang mga Kristiyano, ay looking forward doon sa buhay at pinagpalang pag-asa. Ano itong pinagpalang pag-asa na to? And the glorious appearing of the great God. Ang pagpapakita ng dakilang Diyos. Now, the question is, pagdating sa Biblia, ang Diyos ba ay maaaring makita? Narito ba makita ang Diyos? Ang sabi ng salita ng Panginoon, walang nakakakita sa Diyos. Pero narito ang isang challenge sa kanila, ang Diyos daw ay magpapakita. Well, Brother Paul, paano to? Paano magpapakita ang Diyos? Walang sabi, hindi yun natapos, appearing of the great God and our Savior,
Jesus Christ. Now, unawain natin yung sentence. Naghihintay daw sa dakilang pag-asa at maluwalhating pagpapakita ng dakilang Diyos at the great God at ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. If you look at the grammar here, merong isang definite article lamang. Nasaan yung definite article? The great God. At in the rules of grammar, kung meron pang isang person na magpapakita, hiwalay doon sa great God, and we're waiting for the appearing of the God, of the great God and the Savior. Tama? Halimbawa, magpapakita ang Pangulo ng Estados Unidos at ang Pangulo ng Pilipinas. Andun yung dalawang definite article. In rules of grammar, one definite article means it pertains to one person only. Ang tinutukoy ditong great God na magpapakita is none other than, and He is also our Savior, Jesus Christ. So merong talata na diretsang nagsasabi na tumutukoy kay Jesus na siya ay dakilang Diyos. Okay? Kanina, halimbawa lang, meron kang kausap, naniniwala si Jesus ay tao lamang. Kanina, pinakita mo sa akin ang talata, si Jesus ay tao, I say amen, kasi nasa salita ng Diyos. Narito ulit ang salita ng Diyos. Ang sinasabi siya ay Diyos. Do you say amen? Yun ang hamon. Hindi pwedeng Diyos si Jesus, kasi kung Diyos si Jesus, magiging dalawa ang Diyos. Doon nga ho, nagkakaroon ng problema because they are strict Unitarian. Pero paano gagawin natin? Narito ang Diyos, ang Ama, pero narito ang anak ay tinatawag ding Diyos. Maniniwala ka ba sa dalawang Diyos? Hindi uubra sapagkat isa lang ang Diyos. So again, kaya nga ho, Christians in history has hammered out ang pag-progress ng revelation ng salita ng Panginoon. Tinignan nila ang salita ng Panginoon. Ano bang tinuturo? Sa Biblia, merong isang Diyos. Pero sa Biblia din, merong tatlong persona na tinawag, tinuring, at nilarawan na may kakayahan at kakayahan na karakter kagaya ng sa Diyos. Well, these three persons are one. So again, the doctrine of the Trinity. Sa John 17, buksan natin sa John 17. Buksan siya na ho. Kaya ko ginagawa ho ito at nagiging mabagal. Pwede ko nang sabihin sa inyo yung mga verses. Pero kaya natin ginagawa ito at inaakay ko ho kayo sa paraan na tila baga meron tayong katalastasan na may kakaibang paniniwala ay sapagkat para alam natin kahit papaano sa biyaya ng Panginoon kung paano tayo tutugon kapag kanilang niyuyurakan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng John 17 verse 3, tingnan natin to last Sunday. John 17 verse number 3, that they might, nasaan ba yun? Ayun. And this is eternal life, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. So malinaw sa talata, merong dalawang persona na tinutukoy that might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, which Thou hast sent. So merong dalawang person diyan. At ito lagi ang paboritong pinupuntahan ng Iglesia ni Cristo. At sinasabi nila, mismong si Jesus na nagsabi na meron lamang daw iisang Diyos. Iisang tunay na Diyos. Ibig sabihin, ang iba, pag tinawag na Diyos, ay hindi tunay. Actually, pag tinawag mo daw si Jesus na Diyos, kinukontra mo daw mismo si Jesus. Kasi sangayon kay Jesus, ang Ama lang ang tunay na Diyos. So, narito ang argument. Tinawag ni Jesus ang Ama na Diyos. Therefore, ang Ama ang Diyos, si Jesus ay hindi Diyos. Nakuha niyo ang argumento? Kasi meron lamang iisang Diyos. Ang sabi ni Jesus, ang Ama ang tunay
na Diyos. Therefore, si Jesus ay hindi Diyos. Kasi tinawag niya ang Ama na Diyos. Kuha niyo ho yung argumento. Okay? Punta tayo sa Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Again, inano ko lang ho sa inyo yung kanilang paraan ng kaisipan sapagkat, and that is their way of argument, sapagkat tinawag ng anak ang Ama na Diyos at meron lamang iisang Diyos, therefore ang Ama yon, si Jesus ay hindi Diyos. Hebrews chapter 1, verse number 8. Hebrews chapter 1, verse 8. Well, una ho muna sa lahat, ang sinimula ng verse 8, but unto the Son, He saith. Unang tanong, sino yung He? Kanya, you must identify sino yung pronoun na He. Sa anak, ang sabi niya. Sino yung niya? Well, sa verse 1, nakikita natin dyan agad, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us. Sino yung nagsalita sa atin? God. Okay? Ang subject sa Hebrews chapter 1, nagsasalita in this verses is God. Nakuha ho ba? He is the one speaking. At ang sabi sa verse number 8, but unto the Son, He saith. Sino yung He? God. The Father. Kuha ho? Ano ang sabi ng Ama sa anak? Unto the Son, He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. So here, meron tayong maliwanag na talata na ang Diyos, ang Ama, tinawag ang anak. At ito ang sabi niya sa anak, ang trono mo, O Diyos. Ang punto ho ay ito, kung kukunin ko yung argumento nila, dahil tinawag ng anak ang Ama na Diyos, therefore ang anak ay hindi Diyos, paano to tinawag ng Ama ang anak na Diyos, ang Ama ba ay hindi Diyos? Again, nagpakita ka sa akin ng talata kanina si Jesus ay tao, and I say amen. Narito ang talata, tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Do you say amen? And again, susubukan nilang gymnastics ng mga salita to try to explain it away. Isa pa hong talata sa Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9. At itong talata hong ito ay may kausap po ako minsang Iglesia ni Cristo at pinakita ko sa kanya ang talatang ito at hindi niya na ipaliwanag hanggang sa halata sa boses niya na nagalit na lang siya. Ang sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Again, this is one of the prophecies, hula, between Jesus and Isaiah. It's roughly around 700 years. Bago ipanganak si Jesus, narito na yung isa sa mga hula patungkol sa kanya. Ang sabi na Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the what? The Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And this is clearly, sila mismo, they must admit, it is a prophecy about Jesus Christ. Yes? Hula ito patungkol kay Jesus. At pinakita ko doon sa kausap kong Iglesia, narito, hula patungkol kay Jesus. At itatawag mo daw sa kanya ay the Mighty God. Ano sabi niya sa akin? Kita mo na. Talaga nagkakatotoo yung hula na yan. Maraming tao ngayon, tinatawag na siyang Diyos kahit hindi siya tunay na Diyos. Sabi ko, teka po muna. Ito bang prophecy na ito ay negative prophecy or positive prophecy? Ano ibig sabihin ng negative positive? Ito ba ay propesya na may magandang mangyayari? O ito ba ay propesya ng may masamang darating? Ako niyo,
May mga propesiya sa Biblia na masama ang darating. May parusang parating ang Panginoon. Those are we can categorize as negative prophecy. Pero ito ba ay negative o positive? At alam nung kausap ko yung sagot. Nung pinrases niya ng kaunti, it is a positive prophecy. Hindi ito nagsasabing ang tao ay gagawa ng mali. Kundi ito'y isang mabuting balita at may darating at ang itatawag sa darating ay alam niyo, sabi sa akin ng kausap ko, gusto ko talaga ipano sa akin na si Jesus ay Diyos. Hindi nga eh. Teka muna. Hindi ho ako. Kung hindi, ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Again, sinabi mo kanina, si Jesus ay tao. Hindi ko tinanggap dahil sinabi mo, tinanggap ko kasi sinabi ng salita ng Diyos. Narito ang salita ng Diyos, nagsasabing, siya ay Diyos. Tatanggapin mo ba o hindi? Paano mo gagawin yun? Tao tapos Diyos, tao tapos Diyos. Well, simple lang, tanggapin mo nagkatawang tao ang Diyos. Which is, malinaw din sa salita ng Panginoon. Di magiging dalawa ang Diyos? Hindi. Simple lang din, tanggapin mo na siya at ang Ama ay isa. Hindi modalism na different modes lang, kundi iisa sa kadyusan. San lulundo ulit? Trinitarian. Ang consistent doctrine, ang consistent na pananampalataya sang-ayon sa salita ng Diyos. Not Unitarian, not modalism, but a Trinitarian doctrine about the Godhead. Now, merong mga grupo kagaya ng Jehovah's Witnesses, okay? Mga saksi. Naniniwala silang si Jesus ay Diyos, pero ang Jesus nila ay mas mababang Diyos. Okay? Hindi kapantay ng Ama. Well, again, that by definition, kung mas mababa sa Ama na Diyos, edi hindi Diyos. Nakuha niyo ho? Ang pwede lang maging Diyos ay dapat kapantay by the very definition ng Diyos. Pero sasabihin nila, kita mo na si Jesus, hindi siya almighty. Siya ay mighty. Narinig niyo yung ganong argumento? Ang Ama, almighty. Pagdating kay Jesus, siya ay mighty. Diyos siya, pero mighty lang. Buti pa yung sabon, may almighty sabon. Tingnan natin ng ibang mga talata. Psalm 50 verse 1. Baka sabihin naman, Brother Paul, ba't lagi mong tinitira ang Iglesia ni Cristo? Well, dahil talagang hinahayag nila si Jesus ay tao lamang. Psalm 50 verse 1. Mga kapatid, unawain lang natin. Kung si Jesus ay tao lamang at tinatawag natin siyang Diyos, ang tawag ng Biblia dito ay idolatry. Kanya ha? Ang pagsamba sa hindi Diyos, ang parusa niyan sa lumang tipan, kamatayan. So kung si Jesus ay tao lamang at sinasamba natin siya, hindi maliit na kasalanan yung ginagawa natin. Okay? Baliktarin natin. Kung si Jesus ay Diyos at tinuturing mo lamang siyang tao, at hindi mo siya niluluwalhati gaya ng pagluwalhati sa Ama, magkakasala ka. At ginagawa mo yung sinabi ng Romans chapter 1 na kung saan hindi nila niluwalhati ang Diyos. At nasa kanila ang puot ng Diyos. Mga kapatid, hindi po pwede dito ang mangyaring medyo mali lang. Ang paniniwala tungkol sa kadyusan o tao lamang si Jesus ay hindi pwedeng maliit lang. Okay? It's either ito ay napakadakilang katotohanan o ito ay karumal-dumal na kasinungalingan. Yun. So, hindi ito isang bagay na maliit. Ang sabi ho sa Isaiah, Psalm 50 verse number 1.
The what? The mighty, the mighty God. So kung pipilit nila, ang Ama ay Almighty, ang Anak ay Mighty, narito sa Lumang Tipan, tinatawag ang Diyos ng Israel, Mighty. So, punto ko lang, kaya natitingnan ho ito, it does not count na pag tinawag na Almighty, yung isa tinawag na Mighty, mas mababa yung isa. It does not count. Tinawag din na Mighty God ay Psalm 132 verse 5, Jeremiah 32 verse 18. Wala tayong oras para tingnan ng lahat ng talatang ito. Basahin ko na lang yung Psalm 132 verse 5. Until I find out a place for the Lord. Buksan na nga ho natin. Sorry po. Buksan na nga ho natin. Jeremiah. Sa Jeremiah na lang ho. Jeremiah 32 verse 18. Dahil baka, hindi lamang ho isang araw Iglesia ni Cristo ang makausap niyo ho, maging mga saksi, na baka mamaya madulas tayo sa kaisipan, pareho kami ng saksi, naniniwalang si Jesus ay Diyos. No. Ang paniniwala nila kay Jesus, yes, siya ay Diyos, pero mas mababa. Ang isa nga sa punto nila, si Jesus daw ay mighty, ang Ama ay Almighty. Si Jehovah, sa kanila ay Almighty, si Jesus ay Mighty. Ang sabi ho ng Jeremiah 32 verse 18, Thou showest loving kindness unto thousands and recompensest the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them. The great, the what? The great, the mighty God. Ano kasunod? The Lord. Paano ninispell yung Lord? Capital L, capital O, capital R, capital D. At anong Hebrew word dyan? Yahweh. Which is the transliteration ang lumabas. Kasi sa Latin, walang Y, meron J, and so on, so on. Kaya lumabas yung Yehovah. Sa English, Jehovah. Nakakuha niyo ho? So narito, malinaw, ang Diyos ng Israel, Yahweh, ay tinawag, ang Jehovah, in English Bible, tinawag na Mighty God. Again, yun yung argumento na yun is false at babagsak sa liwanag ng salita ng Diyos. Siguro dalawa pa hong talata. At again, kaya humabagal tayo dito, I'm trying also not just to dump information, but to try to equip kung paano natin titingnan yung mga binabato na argumento sa atin. Acts chapter 20. Acts chapter 20, verse 28. Mga kababayan, kailangan daw tayo ay umanib sa iglesia. Kapatid, ano daw po ang tunay na iglesia? Basahin po natin mga kababayan. At ang lagi nilang pupuntahan ay ang talatang ito. Napupuntahan natin. Acts 20, verse 28. Ang sabi ho ay ito. Wala pala ako doon. Ayun. Take heed therefore unto yourselves. Mag-ingat kayo o pakaingatan ninyo, bantayan ninyo ang inyong mga sarili. And to all the flock at ang buong kawan, over the which the Holy Ghost had made you overseers, na ginawa kayong tagapagbantay o tagapangasiwa, tagapag-alaga ng banal na Espiritu, to feed the what? To feed the what? The church of God. Teka muna, Brother Paul. Bakit nung pinanood ko ang mga iglesia ni Cristo, o pinakinggan ko sila kahit sa radyo, bakit pag binabasa nila yan, the Church of Christ? Pansinin niyo ho, tuwing babasahin nilang talatang ito, lagi, 100%, ang ginagamit nilang version ay yung tinatawag na Lamsa version of the Bible. Hindi King James, hindi ESV, hindi ang magbuting balita Biblia. No. Ang gagamitin nila, Lamsa. Alam niyo kung bakit? Kasi yun lamang ang kaisa-isa. As far as I know, okay? I-research ko ito, humanap ako ng kulang 30 versions ng Bible, English at Tagalog.
At doon lamang masusumpungan ang Church of Christ. At doon nila tinungtong. O ikita mo na kapatid, sabi ng Biblia, ang Iglesia ni Kristo. Kung kailangan at para ka maligtas, kailangan mo maging bahagi ng Iglesia ni Kristo. Nakita niyo ho kung paano nila ginagamit yung salita? Ang Iglesia ni Kristo ho dito ay hindi isang proper noun. Kanya ha? Hindi ito pangalan ng isang samahan. Gets? Ito ho ay nagsasabi ng pagmamay-ari. Church of God. Halimbawa, cellphone of Brother Paul. Yung ginagamit natin pag live stream, cellphone ni Brother Paul. Cellphone of Brother Paul. Anong pangalan ng cellphone? Cellphone of Brother Paul? Xiaomi Mi 90. Ako niyo ho? Halimbawa, dog of Tristan. Anong pangalan ng aso mo? Dog of Tristan. Hindi. Pangalan yan, si Brownie. Ano ibig sabihin ng dog of Tristan? Ang aso ay pagmamay-ari ni Tristan. Hindi yun pangalan ng isang relihiyon o samahan na kailangan mong aniban. Ako nyo, pero ganun nila inaano, okay, o kita nyo na, anong sabi ng Biblia? Iglesia ni Kristo. At saan nila itutukoy ngayon? Sa pangalan ng samahan nila. Huh? Na as if, dahil yun yung nandun at sila na yun. Ano kaya yung susod naming anak? Halimbawa lang, bigyan kami ulit ng cute baby boy. Ipangalan mo sa kanya, Rodrigo Roa Duterte. Siya na ba ang presidente ng Pilipinas? At hindi ko gagawin ho yun, huwag kayong mag-alala ho. Hindi ko gagawin, kawawa naman yun. Hindi porket yun yung pangalan. Ako niyo ho, mag-ingat ho tayo. Now, balik ho tayo doon sa talata. Paul, bakit sa Lamsa version, Church of Christ, Iglesia ni Cristo, bakit dito sa ating ginagamit ng King James? Or tignan natin sa Tagalog, kung meron ho kayong diglot. Ang sabi sa Tagalog ay ito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan ng kanyang ginawa na kayong ng Espiritu Santo ng mga obispo o tagapangasiwa upang pakainin ninyo ang Iglesia ng Panginoon. Iglesia ng Church of the Lord. Pag tinasa mo sa English itong Tagalog. Ano bang tama? Actually, ho, doon sa research ko, lahat, it's either Church of God or Church of the Lord. Iisa lang yung Church of Christ, which is Lamsa version. At noon ho kami ay inimbitahan sa isang, if I remember correctly, gawain kundi man prayer meeting ng Iglesia ni Cristo doon sa Amerika. And umattend kami. At pagkatapos ng gawain, sabi ng ministro, may magtanong, pwede magtanong. At isa ito sa mga binrout up ko. Bakit ho, doon sa, kasi binasa niya, sa Acts 20:28, bakit ho doon sa binasa niyo, Church of Christ, pero dito ho ay Church of God. At nung ni-research ko ho sa ibang mga versions, Church of the Lord. Ito ho ang explanation nila. Kasi po, dun sa sasabihin sa susunod. Anong sabi sa susunod? Try natin ang basa. Verse 28. Which he, sino yung he? Sino yung he? Hiya! Hindi. Sino yung he? God. Tama? Yung nagmamay-ari ng church. Tama? Church of, halimbawa, Christ man, ang ilagay natin dyan, Church of Christ, ibig sabihin si Kristo ang nagmamay-ari ng church, which He. So yung He ay sino mang nagmamay-ari ng church. Paano niya naging pagmamay-ari? Which He, ang sabi, He purchased
with His own blood. Ito ang sabi nila. Kasi po, hindi po pwedeng may dugo ang Diyos. Kasi sabi sa Bible, ang Diyos ay Espiritu, walang laman at dugo. May dugo. So, hindi ho yan pwedeng Church of God, kasi ang Diyos ay walang dugo. Church of Christ, kasi si Jesus ay tao lamang at siya may dugo. Okay? So, ibinase niyo ho sa paniniwala niyo. O niyo ho? Nakabase sa lohika nila at sa paniniwala nila. Sa paniniwala nilang si Jesus ay tao lamang, therefore, ang tama dito ay Church of Christ at hindi Church of God kasi ang Diyos ay walang dugo. Ito ang tanong mga kapatid. Pagdating sa translation, saan ka dapat bumase? Doon sa original o doon sa paniniwala mo? Ha? Sa original. At sabi, yes, yung original wala na sa atin. Pero meron tayong copies, meron mga manuscripts. At pag nag-research ho kayo, and I would like to challenge you, if you can access, at marami niyang libre, pwede nyo meron akong mga apps na may Greek Bible. Ecclesia to Theo. Or sa iba, Ecclesia to o Ecclesia ho Curio. Which is Curio is Lord. Pero karamihan, Ecclesia to Theo. Ecclesia, dun galing ang iglesia, yun yung word, English word na church. To of Theo, God. So ito ho ang lumalabas. Ang translation nila ay sang-ayon sa paniniwala nila. Wala sila talagang pakialam sa sinasabi ng Biblia. No. Ang may pakialam sila sa paniniwala nila. At nung binrot up ko ho ang Greek doon sa ministro, ay hindi ho, merong Greek na Kristo. Dapat ho kasi ang Ecclesia to Kristo. Meron. Sige ho, pakita niyo ho. Sige ho, i-email ko ho sa inyo, ipapakita ko, send ko ho sa inyo. Walang dumating. Wala. So muli ho mga kapatid, ito mismong talatang ginagamit nila para di umano ipakitang sila ang tunay, ay talatang gumagapi sa kanilang paniniwala. The Church of God. Paano nga yan, Brother Paul? May dugo. Again, wala tayong problema. Dahil si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao. At natigis ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin at para bayaran niya ang ating mga kasalanan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya ang iglesia ay pagmamay-ari niya. Kaya ito iglesia ni Kristo. Hindi ito pangalan ng relihiyon, kundi nagpapakita ng pagmamay-ari. At pagmamay-ari niya ito dahil tinubos niya. Binili niya ng kanyang sariling dugo. At ang bumili sa iglesia ay hindi tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Isa pa hong talata, at dito tayo matatapos ngayong umaga. Again, we can go to many more verses, pero ang isa ho sa goal ko ay ma-equip ho tayo. John 20 verse 28. John chapter 20. Dito lamang hong magpapasko ay medyo naka paano bang tamang salita? Dialogue. I think that's the word. Hindi diskusyon, hindi pagtatalo, o hindi dialogue. Naka-dialogue ko ho. Yung isang tita ho namin na diakonesa ng Iglesia ni Cristo. At dito napunta ang usapan tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At actually, isa ito sa mga talata na kung saan hinamon ko siya. Basahin ho natin. Simulan ho natin siguro sa verse number 26 para makita natin yung konteksto. After 8 days, again, his disciples were within, and Thomas was with them. Sino ito? Si Thomas. Dahil nung unang nagpakita ang ating Panginoong Jesus, absent siya. Okay? Mga kapatid, bakit absent sa church? Ako dumating si Jesus, absent, hindi, biro lang. Hindi yun yung application noon.
Hindi yun yung application noon. Verse 24. Balikan na sa verse 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Okay? So that's the context. Wala si Thomas, absent siya dun sa pagtitipon ng mga disipulo nung nagpakita si Jesus. Verse 26. And after 8 days, again, his disciples were with him, and Thomas was with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst and said, Peace be with you. By the way, ang hamon ni Thomas, ayaw niyang maniwala. Ang sabi ni Thomas, liban na maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran at ang aking daliri sa kanyang kamay, sa butas ng kanyang kamay. Hindi ako maniniwala. Yan yung hamon ni Thomas. Okay? Pagdating sa verse 27, Then saith he. Ayun yun. Nagtitipon yung mga disipulo, dumating si Jesus, Peace be with you. And then diniretsa niya agad si Thomas. Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless but believing. Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita. Dumating si Jesus. Okay, lagay mo rito ang daliri mo, lagay mo dito ang kamay mo. Huwag kang hindi manampalataya kung hindi ikaw ay manampalataya. Verse number 28. Anong tugon ni Thomas? So, anong hamon sa kanya? Manampalataya. Okay? Ano sabi sa verse 28? And Thomas answered and said, si Thomas ay sumagot at nagsabi. Hindi siya nagulat. Okay? Narinig niya yung sinabi ni Jesus, alam niya yung lumabas sa bibig niya, at narinig niya yung sinabi ni Jesus, at alam niya, yari siya, at narito bumulaga sa kanya ang katotohanan. At siya ay sinabihan, huwag kang hindi manampalataya, kundi manampalataya. At si Thomas ay nagsabi at sumagot at nagsabi, My Lord, and, ano sabi? My God. Aking Panginoon at aking Diyos. Sinong kausap niya? Si Jesus. Anong tinawag niya kay Jesus? My Lord and My God. believe it or not, ang explanation dito ng INC, nagulat si Thomas. Oh my God! That's their best explanation. Ngayon, remember, si Thomas ay isang Hudyo. At ang mga Hudyo, kung merong isang napakahigpit nila sa paggamit ng pangalan ng Panginoon. At napakahigpit nila pagdating sa idolatry. Hindi mo pwedeng tawaging Diyos ang hindi Diyos. At kung merong perpektong susunod sa kautusan ng Diyos at sumunod, walang iba kung hindi si Jesus. Ngayon nyo, kung si Jesus ay tao lamang at tinawag siya ng kanyang disipulo na Diyos, ano dapat ang ginawa ni Jesus? Ano dapat? Naalala niyo sa Book of Acts, nung nakita ng mga Hentil na gumawa ng himala, si Pablo, kasama niya si Barnabas, tinawag silang Mercurius and Jupiter, na kung saan yung mga tao nag-prepare, magsusunog sila ng alay. Anong ginawa nila Pablo at ni Barnabas? Hinapak nila, huwag niyong gawin yan, tao lang kami. Mga disipulo lang yun, ha? Narito si Jesus, tinawag ng disipulo niya na Diyos. Kung hindi siya Diyos, ano dapat ang ginawa niya? Nirebuke niya. Kung meron sanang isa pang lugar na sinabi ni Jesus, Get thee behind me, Satan, ito sana yun. Dahil kung si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos, isang malaking blasphemy ang lumabas sa bibig ni Thomas. Pero yun ba ang naging tugon ni Jesus kay Thomas?
Ang tugod niya, verse number 29. And Jesus rebuked him sharply. No. And Jesus corrected him. No. Ang sabi ni Jesus, and Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou was surprised? I was shocked? No. Because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Hindi ni-rebuke, kundi sinabi pa, naniwala ka. Hindi mali. Hindi kinatuwa. Hindi itinanggi ni Jesus yung sinabi ni Thomas. Share ko lang ho sa inyo. Nung ka-dialogue ko ho yung akin hong tita, ang sabi niya sa akin, ang sabi ni Jesus, lagi siyang pumupunta sa John 17 verse 3. Ang sabi ni Jesus, ang Ama lang ang tunay na Diyos. Ang challenge ko sa kanya ay ito, nagsinungaling ho ba si Thomas? Yung bang sinabi ni Thomas ay kasinungalingan o katotohanan? Yun lang po. Yung bang sinabi ni Thomas, my Lord and my God, yun ho ba ay kasinungalingan o katotohanan? Kasi kung si Jesus ay tao lamang, yung sinabi ni Thomas ay kasinungalingan. Alam niyo, never niyang sinagot yun. Laging siyang aalis. Susubukan niyang i-divert. Lagi kong ibabalik. Totoo ho ba? O hindi totoo? Yung sinabi ni Thomas, my Lord and my God. Alam niyo, isa sa mga huling reply niya sa akin, ang sabi ho, basta si Jesus, alam ko, hindi magsisinungaling. Hindi ko lang alam si Thomas. Basta daw si Jesus, hindi magsisinungaling. Ano ibig sabihin niya? Dito, may tsansa. May tsansa magsinungaling. Alam niyo ho, yung tugon na yon, saan pa sumasalpok? Sa katotohanan na ito ay salita ng Diyos. Alam niyo ho, yung tugon na yon, na tila baga, yung salita ni Jesus ay mas salita ng Diyos kaysa sinabi ni Thomas. It will bear bearing kung anong paniniwala natin sa Biblia. All Scripture. This is Scripture. This is God's Word. And yes, may mga salita ng demonyo sa salita ng may salita ng diablo sa loob ng Biblia, pero alam natin yung sinabi ng demonyo, yun ay kasinungalingan. Yes? Pero ito bang sinabi ni Thomas na ito? Katotohanan o kasinungalingan? Sa ngayon kay Jesus, nanampalataya si Thomas. So ikaw ba ay nananampalataya kagaya ni Thomas? That Jesus is your Lord and your God. Again mga kapatid, mahal ko ho yung tita ko. Kaya ako nakipag-engage muli ng dialogue sa kanya nung time na yon. Una, dahil niyurakan niya ang pangalan ni Jesus. Pangalawa, dahil mahal ko siya, gusto kong makilala niya ang tunay na Jesus ng Biblia at tagapagligtas. Dadalhin siya sa impyerno ng paniniwalang si Jesus ay tao lang. Alala niyo yung sinabi ni Jesus? Ang lumuluwalhati sa Ama, dapat luwalhatiin ang anak gaya ng pagluwalhati sa Ama. Ang hindi lumuluwalhati sa anak ay hindi lumuluwalhati sa Ama. So kung ang pananaw mo kay Jesus ay hindi siya Diyos o mas mababa siya sa Ama, hindi mo siya kayang luwalhatiin katulad ng sa Ama. Dapat mas mababa. Ako niyo ho? Pero kung ginagawa mo yon, hindi mo naluluwalhati ang Ama. Ang kanilang pagsamba, sangayon kay Jesus, ang mga pagsamba ng mga iglesia ni Kristo ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos dahil hindi nila niluluwalhati ang anak gaya ng sama. Hindi ubra. So nawa, kung tayo man ay makikipag-engage sa dialogue, siguraduhin natin hindi ito galing sa pride
Gusto ko ipakita na mas may alam ako. Kundi una, manggaling ito sa pagmamahal natin sa Panginoon. Mahal ko ang Kristo na niniyurakan nila. Yung Diyos ng Biblia, sinasabihan nilang tao lamang. At pangalawa, mahal kita, gusto ko makilala mo ang tunay na Diyos. At sampalatayanan mo siya, na Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan, at muling nabuhay, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Let me ask you, kaibigan, narito ka ngayon, sinampalatayanan mo na ba si Jesus? Ang Jesus ng Biblia, ang nagkatawang tao, para bayaran ang iyong mga kasalanan, sinampalatayanan mo na ba ang Ebanghelyo? Kung hindi pa, bakit hindi? Ba't hindi ka magsisi ngayon ng iyong mga kasalanan at tunay, ilagay mo ang iyong tiwala kay Jesus sapagkat walang ibang daan liban sa Kanya. Walang ibang kaligtasan. Walang ibang paraan para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kundi si Jesus lamang. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga salita mo. O Panginoon, nawa, ito ay patuloy na mag-equip sa amin, magpalalim sa amin. Nawa, wag itong magpayabang sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat inutusan mo kami na ipagtanggol ang pananampalatayang iyong pinagkaloob. At narito, Panginoon, ang mga tao na yumuyurak sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami na maging mapagmahal. Tulungan mo rin kami na maging matibay at firm sa katotohanan. Ingatan mo kami, Panginoon. Lord, huwag nawa ito magdulot ng pride na mas matalino kami, mas alam namin, mas mahusay kami. Kundi, Panginoon, salamat sapagkat kinahabagan mo kami. Salamat sapagkat naawa ka sa amin, naging mabiyaya ka sa aming mga makasalanan. At ang aming Panginoong Jesus na nasaan yung Diyos ay nag-anyong tao upang bayaran ang aming mga kasalanan. Purihin ka, O Panginoon. Ingatan mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain. Muli sa iyo namin tinataas ang aming mga kapatiran na handoon, ang mga karamdaman, kabigatan, pangangailangan. Alam mo po ang kanilang kalagayan, O Diyos. Hawakan mo po, Ate Hope. Tulungan mo po ang mga doktor. Ingatan mo po ang buong Hermia family. Hindi po, Panginoon, ng Velasco family na matayan ng isang mahal sa buhay. Hindi po, Panginoon, ang Cubol family. Alam mo po ang kanilang pinagdadaanan. Si Brother Dave, na bumabalik paunti-unti ang sakit ng kanyang leeg. O Panginoon, maawa ka po. Lord, iba-iba kami ng kalagayan. Sa iyo namin tinataas ang lahat ng ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. O tayo ho ay dadako sa ating 10-minute break. Muli ho mga kapatid, may libreng kape at tinapay ho dyan sa labas. Para ho tayo ho ay mas lalong handa sa pakikinig ng salita ng Diyos mamaya. God bless po. 10-minute break po tayo. Patuloy ho isuot ang face mask at face shield ho kung maaari.